Anihan na ng mais sa lalawigan ng Isabela, subalit ang ilang magsasaka wala nang maaani pa. Ito'y dahil napinsala na ng matinding tagtuyot ang kanilang pananim, dahilan kaya't hindi na ito mapapakinabangan pa. Ayon kay Isabela Provincial Agriculturist Sergio Galamgam, mula sa higit 121,482 na hektaryang taniman ng mais sa Isabela, 41,408 na hektarya rito ang apektado ng tagtuyot. Katumbas ito ng 3.6 billion pesos na halaga ng aning mais na nawala o napinsala. Dahil dito, higit 35,400 na magsasaka ng mais ang nalugi ngayong cropping season. Isa na rito, si Bansyong na magsasaka ng mais sa Ilagan City, Isabela. Matagal nang hindi umulan sa kanilang lugar kaya natuyo ang kanyang mga pananim at hindi na namunga. Ang ilang magsasaka naman, ginawang pagkain ng baka na lang ang kanilang mga pananim. Dahil sa tag-init, nalulugi kaming magsasaka kasi inuod namin ng mais. Hindi kailangan maulanan. Kaya yung natuyot kami namin. Bagamat may mga water pump para madiligan ang kanilang mga pananim, sakit sa ulo naman nila ang mahal ng presyo ng krudo. Dahil dyan, pinamamadali na ng pamahalang panlalawigan ang agarang tulong para sa mga apektadong magsasaka. Talaga pinamamadali ng ating mahal na gobernador paano matulungan itong mga farmer na tagtuyot. Kaya yung mga masters namin nito, farmers affected, naibigay na sa DSWD. Ngayon, DSWD, sila mamimigay ngayon, pinapaapurangan ng ating mahal na gobernador kung ano yung mga ayuda na maibibigay sa ating mga affected farmers. Posible namang maapektuhan ang supply ng mais sa bansa, lalo pat ang lalawigan, ang pangunahing producer ng mais sa bansa na mahalaga sa produksyon ng patuka para sa mga manok. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang probinsya noong ika-10 ng Marso sa ilalim ng Resolution number 2026-0-2 na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan ng Isabela. Ipinatupad naman ng DTI ang 60 araw na price freeze sa ilang pangunahing mga bilihin. Cesar Galasi, RNG News.